Kabi-kabi ng aksidente na itala sa magdamag sa Katipunan Avenue, Quezon City, isang lalaki na kamotorsiklo ang tumilatong matapos salpukin ng SUV. Hindi pa man tapos sa investigasyon sa aksidente, may dalawa pang sasakyang nagbanggaan sa lugar. Ang mainit na balita, tinidangat yung kwento. Duguan at walang malay ang lalaking ito ng dapna ng rescue team at napatan ng paunang lunas. Tumilapon siya matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa isang Toyota Fortuner. At dahil akmang tatakbuhan naman ng driver ng Fortuner ang biktima, hinabol ito ng kasunod na sasakyan na nagkataong sakay ang mga nagpakilalang security detail ni Immigration Commissioner Marcelino Libanan. Sa dulo ng Katipunan flyover, inabutan naman ito ang Fortuner at ang driver na si Dave De Castro. Sabi namin, bakit mo tinatakbuhan yung labangga mo? Sabi niya, hindi ko tinatakbuhan. Sabi namin, kung hindi ka pa namin hinawang-wangan, hindi namin inabutan, hindi siya hihinto. Hinabol namin napakalayo mula dito hanggang doon sa baba. Giit ni De Castro, hindi niya raw tinakasan ng lalaki, lalong hindi rin daw siya nakainom. Kung diniretso ko, so gumanon po ako. Parang I made a curve. Kung di po ako nag-curve, patay na po yung pasyente. Nasagasaan ko siya. So I had no choice but to do that. Habang iniimbestigahan ng aksidente, nabangga naman ang isang BMW na minamaneho ng anak umano ni PBA coach Shot Reyes, ang isang Honda City na minamaneho ng isang Shifty Purugana. Tumanggi siya magpa-interview, pero ikinuwento niya na sa kasagsagan ng unang aksidente, nag-minor daw siya at iginilid ang sasakyan para makaiwas sa komasyon. Nagulat na lang daw siya sa likuran nang salpukin ng humahagibis sa BMW. Hinarang ni Reyes ang media na hihingan sana ng pahayag ang kanyang anak. Maging siya, tumangging magpa-interview. Samantala, napag-alaman na bago ang magkasunod na aksidente ito, dalawang aksidente muna ang naganap sa nasabing flyover. Sangkot naman ang dalawang kotse, isang trailer truck at crew cab ng DZMM. Dano Tengkong, GMA News.